Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng mundo na ito ay sinadya ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging isang lugar ng pagsubok. Mula sa kapanganakan ng tao hanggang sa kanyang kamatayan, ito ay napupuno ng pagsubok. At gayon din ng tao ay sinusubok ni Allah sa pamagitan ng kanyang kapwa-tao mula sa kapanganakan nito hanggang sa kamatayan nito. Ng mga tao na nakapaligid sa atin ay maaaring magiging pagsubok sa atin, sa ating pagtitiis, sa pakikitungo sa kanila, at iba't iba pang mga uri ng pakikisalamuha sa kanila. Subalit sa lahat ng uri ng mga tao na meron, nakasama natin na namumuhay, ang mga Muslim ay merong espesyal na hukom para sa kanila sa ating pakikitungo sa kanila. Muslim man sila na kamag-anak o hindi kamag-anak, Muslim na malapit o Muslim na malayo, lahat ay pawang may mga karapatan sa ating pagmamalasakit at sa ating pagmamahal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Ang mga mananampalataya, ang halimbawa nila sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang habag sa isa't isa, at sa kanilang pagmamalasakit ay katulad ng isang katawan. Katulad ng isang katawan na ibig sabihin lahat ay konektado, na maaring malayo, malapit, o walang kinalaman, kamag-anak o hindi. Lahat ay konektado na katulad ng isang katawan, na sila ay nagmamalasakit at nagmamahal sa isa't isa kahit sa mga hindi nagmamalasakit sa kanila. Na sinabi niya, ang mga mananampalataya ay katulad ng iisang katawan, idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Katulad ng isang katawan na kapag ang isang bahagi ng katawan ay may sakit, ang buong katawan ay nakakaranas o nagdurusa ng sakit at karamdaman. Nang sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nalalayo sa kasabihan, ang sakit ng kalingkingan o ang maliit na daliri ng tao ay sakit ng buong katawan. Gayon din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuhu." Ang Muslim ay kapatid ng kanyang kapwa Muslim. Hindi niya ito inaapi at hindi niya ito ipinagkakanulo. Hindi niya ito inaapi, ibig sabihin, hindi niya ito pinagkakaitan ng kanyang mga karapatan at hindi niya ito pinipinsala sa anumang paraan. At gayon din na hindi niya ito ipinagkakanulo sa kalaban unang-una, at ipinagkakanulo kay Satanas na hinahayaan na lamang niya ang isang mananampalataya halimbawa na nagkakasala na hindi ito napapayuhan o napagbabawalan sa kanyang kasamaan na ginagawa. Ito ay iba't ibang mga uri ng pagkakanulo ng Muslim sa kanyang kapwa. At sinabi niya, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Sino man ang nasa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang kapatid, si Allah ay nasa pagtugon din sa kanyang pangangailangan. Na pinaalalahanan tayo ng anumang uri ng pagmamalasakit natin sa ating kapwa ay marapat na alang-alang kay Allah, na sa Kanya tayo maghahangad ng kapalit, hindi sa tinulungan natin, upang tayo ay maningil ng utang na loob, upang tayo ay purihin na tayo ay mapagbigay, o ano pamang katulad nito, ng mga pagpapakita ng katangian ng pagpapakitang tao. Gindi sinabi niya, "Waman farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatum min kurabi yawmil qiyamah." At sino man ang magbigay ng ginhawa sa kanyang kapatid mula sa anumang sakuna dito sa mundo,
Bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ginhawa laban sa mga sakuna sa araw ng paghuhukom. Na muli, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay diin ng ating kabutihan sa ating kapwa ay gawin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya hangarin ang gantimpala, at sa lahat ng mga gantimpala, pinakamainam ang gantimpala na matatanggap sa kabilang buhay. At panghuli sinabi niya, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. At sino man ang pagtakpan niya, ang kanyang kapatid, ay pagtatakpan siya ni Allah sa araw ng paghuhukom. Nang tinutukoy dito na pagtatakip ay ang hindi natin panlilibak sa ating kapatid na mananampalataya, o kaya ay hindi natin siya ipinapahiya o hindi natin ihinahayag ang kanyang mga kasalanan o ang kanyang mga lihim at iba pang mga bagay na may kinalaman sa kanyang pagkatao o mga gawain na maaring makakapinsala sa kanya kung malalaman ng ibang tao. Ang pagtatakip na ito ay tumutukoy sa mga bagay lamang na may kinalaman sa personal na buhay ng tao. Kung ang kanyang gawain ay mayroong epekto sa iba, nakakapinsala sa iba, na magdudulot na mamatay o mapinsala, magdusa ang iba, ay pinahintulutan ng pagsisiwalat ng kanyang kasamaan bilang pagbababala at hindi ito maituturing na panlilibak. Ang pagtatakip ng Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na binanggit dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagpapakita ng pagmamalasakit ng mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya ay hindi lamang sa pagdudulot ng kabutihan, ito ay naipapahayag din sa pagpigil ng tao ng kasamaan laban sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, ang hindi tayo magdulot ng kasamaan o pinsala sa ating kapwa mananampalataya, na kung hindi man tayo makakapagdulot sa kanila ng kabutihan, magsikap man lamang tayo sana na hindi tayo makapaminsala sa kanila. Tulad na kahulugan nito sa isa pang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Sino man ang magdulot ng ginhawa o magdulot ng solusyon sa problema ng mananampalataya sa mundo, si Allah ay magbibigay ng solusyon sa kanyang problema sa araw ng paghuhukom bilang kanyang gantimpala. "Wa man yassara ala mu'assirin, yassarallahu alayhi fid dunya wal akhirah." At sino man ang magpaumanhin sa siyang may utang sa kanya dito sa dunya, si Allah ay magpapadali rin para sa kanya sa kabilang buhay. "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Na sino man ang pagtakpan niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya, ay pagtatakpan siya ni Allah sa mundo at sa kabilang buhay. Na muli, ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang halimbawa na ito bilang pagpapakita ng mananampalataya ay marapat na magdulot ng kabutihan sa kanyang kapwa at magpigil ng pagdating ng pinsala na nanggagaling sa kanyang sarili patungo sa kanyang kapwa. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ang tunay na Muslim ay yaong naging ligtas ang mga Muslim mula sa kanyang dila at mula sa kanyang kamay. Dila na nanlilibak, dila na naninira, dila na naghihimok sa mga tao laban sa kanyang kapwa, dila na nangmamaliit, at iba't iba pang mga uri na ginagawa ng dila na masasama. At tinutukoy na pinsala ng kamay, ito ay ang mga pisikal na panininsala katulad ng pananakit, katulad ng pang-aapi, pagpigil sa karapatan ng mananampalataya, at iba't iba pang mga pisikal na pinsala na maaring idudulot ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Na parang sinasabi rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang
tao na nagpapakilalang Muslim na hindi ligtas sa kanyang pananalita at gawa ang mga mananampalataya ay mayroong kapintasan sa kanyang pagiging Muslim. Ngayon din sinabi niya karugtong dito, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. At ang tunay na naghijra ay ang tao na lumikas mula sa anumang ipinagbawal sa kanya ni Allah. Ang hijra, hindi sapat na ikaw ay nakatira sa pamayanan ng mga Muslim. Hindi sapat na ikaw ay nakatira sa bansa ng mga Muslim. Maaring hijra yon na pisikal, subalit mas mainam na hijra, ang hijra ng ating mga kaluluwa mula sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa pagsunod sa Kanya. At hindi sa sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo hanggang sa mahalin niya para sa kanyang kapatid ang minamahal niya para sa kanyang sarili. Sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ang sinabi ni Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hindi ninyo makakamit ang kabanalan hanggang sa kayo ay magtustos mula sa mga yaman na minamahal ninyo. Kaya inihimo ko kayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang inyong pagmamalasakit ay ipakita natin sa mga panahon na mayroong kapatid na naghihirap o dumadaan sa matinding sakuna sa iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pagsuporta sa Kanya. Maring ito ay sa pamagitan ng pananalangin para sa Kanya unang-una, dahil para sa sino mang nasa gitna ng sakuna, si Allah ang pinakamakakatulong sa Kanya. At pagkatapos ni Allah ay ang mga mananampalataya na magtutulong-tulong inshallah sa anumang kakayanan nila na maitulong sa kanilang kapatid na sa anumang kanyang pinagdaraanan, inshallah, at hangarin ng bawat isang gantimpala nito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sadaqah o pagbibigay ng kawang gawa ay isa sa mga may inam na mga gawaing pagsamba na voluntaryo. Kung ang zakah ay obligado para sa sino man na obligado na sa kanila ito sa pamagitan ng pag-abot ng kanilang yaman sa nisab at sa whole na tinatawag, naabot ito sa isang taon o tatagal ito ng isang taon, ang sadaqah ay walang ganitong mga limit o mga ahkam. Ang sadaqah ay bukas, maaari mo itong ibigay sa kahit sinong nais mong pagbigyan, maaari mong ibigay ang kahit gaano kalaking nais mong ibigay, at sa lahat ng panahon. Subalit ang ating mga scholar ay nagbibigay sa atin ng payo na kung nais natin na magkaroon ng malaking gantimpala ang ating sadaqah, inshallah, ay ibigay natin ito unang-una sa tao na pinakakarapat-dapat dito sa panahon na kinakailangan niya ito. Katulad nga ng aya na binanggit natin kanina, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hindi ninyo makakamit ang kabanalan hanggang kayo ay magtustos mula sa yaman na inyong minamahal. Na para sa sino man na mayaman at siya ay magbibigay ng sadaqah o tulong na pinansyal sa kanyang kapatid na mananampalataya, maaring meron siyang gantimpala. Oo, basta natupad niya ang ikhlas at mutabaa. Subalit ang mahirap, maaari rin siyang magsadaqah. At sinasabi pa nga ng mga scholar, sa maraming mga pagkakataon, maaaring ang mahirap ay magiging mas malaki ang kanyang gantimpala. Dahil ang mayaman kapag nagsadaqah, maaaring ang kanyang inaabot ay barya na lamang, basura na lamang para sa kanya. Pero ang mahirap kung siya ay magsasadaqah, maaaring aabot siya sa punto na ibinigay na pala niyan lahat. Ang milyonaryo, maaaring magsasadaqah siya ng 1,000, baliwala ito sa kanya. Subalit ang mahirap, kung magsasadaqah siya ng 1,000, nakinita niya ng isang buong linggo ng pagtatrabaho at hindi niya ito pinanghinayangan,
ang kanyang gantimpala ay hindi maitatanggi na mas malaki dahil kalakip nito ang mas malaking pagsisikap, insyaallah. Ang pagsasadaka ay hindi para lamang sa mayayaman. Ito ay para rin sa may hirap. Na kung kayo man, syempre, ay walang kakayanan na magbigay ng anumang halaga, ay maaari din naman kayong tumulong sa iba pang paraan, insyaallah, sa anumang pangangailangan ng ating mga kapatid. Maging ito man ay sa pamagitan ng mainam na payo at syempre sa pamagitan ng mga tulong na kinakailangan, pisikal na pagdalo na kung saan kailangan ang iyong suporta sa pagdodonate ng dugo at iba pang katulad nito. At syempre sa pamagitan din ng dua o panalangin. Na para sa sino man sa atin na narito ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, minsan mahirap maisip o kaya mahirap tuusin ang antas ng ating mga pananampalataya. Sabalit sinasabi ng mga scholar, ang sadaka ay tinawag na sadaka dahil ito ay nanggaling sa salitang sidik o pagiging makatotohanan. Na ang tao, maaari niya makikilala ang kanyang sarili o ang antas ng kanyang pananampalataya kung paano siya magkakaroon ng pagnanasa na makapagbigay ng kanyang tulong sa sinumang kapatid na mananampalataya na dumadaan sa sakuna. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang tunay na mananampalataya, hindi marapat para sa kanya na dinadaan-daanan lamang niya ang mga problema sa kanyang pamayanan at wala siyang pakialam dito, at hindi rin mainam para sa sinumang mananampalataya na wala siyang pakialam kahit doon sa mga malalayo na mga Muslim katulad ng mga nasa Palestina at iba pa. Pero sinasabi nga ng mga scholar, pinaka may karapatan sa atin ay ang mga malalapit na mga Muslim na ating mga kapitbahay na malalapit sa atin, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay ay marapat niyang parangalan ang kanyang kapitbahay. Parangalan niya na hindi niya ito pipinsalain, parangalan niya na ito ay palagi niyang dudulutan ng kabutihan, insyaallah.